paraan at maaaring maglagay sa mayaman sa panganib ay ang pagtanggi sa Diyos dahil dito. Ang dahil ba dyan sa yaman natin, tatanggihan mo na kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. So, hindi naman maganda yun. Kasi, ang Panginoon, kung tayo ay pinagpapala, anong saya na mayroon tayo? Halos pagsigawan natin yung blessing na binigay niya sa atin. O, yung mayaman na yan, halos di niya alam kung saan niya na eh. Paano na siya, naghahanap na nga siya ng kaligtasan, akala niya mabibili. Hindi po mabibili ng kanyang yaman yung kaligtasan. Kasi yun ay biyaya ng Panginoon na binibigay sa isang tao. Tapos ganyan pa yung kanyang ginawa. Nag-request lang naman ng Panginoon. Tapos ganun pa yung nangyari. Na para maranasan din ng ibang mga tao kung ano yung nararamdaman niya. Di ba? Okay, so sabi niya, when life was full and abundant, they turned away from God. Ito yung problema. Pag tayo ay nakakaranas na ng masarap na buhay, busog ka na, you are in good health. Ito yung nag-uumpisa tayo para malayuan natin ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, lahat ng masayang buhay, hindi mo maaalala ang Diyos. Naaalala mo lang lagi ang Panginoon kung ikaw ay mayroong problema. Tama po? Tingnan nyo, sa totoo mga kapatid, tingnan nyo pag nag-enjoy yung tao. Pag nagsasaya yung tao. Di ba? Kaya ito pinagin ko sa inyo, pag blessing, sino ba natin ang saya-saya natin? Pero tingnan nyo mga kapatid, pag may problema na, ano nangyayari? Ay talagang tayo ay lumalapit sa Panginoon na hanap natin siya sapagkat wala na tayong ibang solusyon. Parang ano nangyayari siya yung last resource na natin. Di po ba? Tingnan nyo ito mga kapatid sa Deuteronomy 32:15. O basahin ko po sa inyo ha. Ito yung awit ni Moses. Deuteronomy 32 verse 15. Okay, Deuteronomy. Puntahan po ninyo para makita po ninyo. 32 verse 15. Ang sabi niya dito, ngunit nang sila'y nabusog, umunlad ang buhay, sila'y naging palalo, ang Diyos dinaligdan, hinabang nila at tinakwil ang kanilang tagapagligtas. Ipakita ko sa inyo yung binabanggit ni Moses. Alam niyo kung saan ang galing ang tao na ito na binabanggit niya? Ito, mga kapatid. Sabi nito, sila'y nagtagpuan niya sa ilang lupaing halos walang nabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinagnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuro ang lupad, sinubaybayan mula sa taas. Minsan ay sinasaro ang mga pangyarihang pakpak tulad ng ginagawa ng Agila sa kanyang mga anak. Tanging si Yahweh ang pumatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Sila ang pinamahala sa mga kaburulan sa ani ng lupain. Sila ang nakinabang, sila'y pinagtamasa niya sa pulot at sa kanang langis mula sa batuhan. Sa kanilang kawan ng kambing at baka, masaganang gatas ang nakukuha. Ang lalong mainom na baka, kambing at tupa. Masarap na alak at mainam na trigo ang pagkain nila. Ngunit, nang sila'y nabusog, umunlad, ano po ang nangyari? Alin mo lahat tayo, natagpuan tayo ng Panginoon sa wala. Lahat tayo ay natagpuan ng Panginoon na halos tayo po ay aping-api. Lahat tayo ay nasumpungan ng Panginoon na walang man lamang sumilip sa atin ng kalagayan natin. Kaya pinakikita dito ng Panginoon sa atin ngayon, tandaan nyo ito. Di ba? Pinatamasa ko yun sa'yo sa lahat ng bagay. Pero, tingnan nyo mga kapatid yung nangyari. Na imbis na dapat kilalanin yung Panginoon, tinalikuran pa ang Panginoon. Minsan, ang tao ay sadyang madaling pakalimutan. Tama po? Pag andyan na kasi yung napakaraming bagay, abala na tayo kung ano yung gusto natin gawin. Nakalimutan na natin ang Diyos. Nakalimutan mo na siya yung gumawa sa buhay. Letter B, a sign of disobedience to God is the rejection of what He wants. Okay? Matthew 19:16 to 26. Alam po ninyo, ito yung masaklap sa Isaiah. Okay? A sign of disobedience. Tingnan nyo kung paano niya po hindi sinunod ang ating Panginoong Isus.
A sign of disobedience to God is the rejection of what He wants. Diba? Kaya ito mga kapatid, na Matthew 19, 16, 26 ay parehas po ito sa ating binasa. Tingnan niyo po yung hindi pagsunod ng mayaman sa Diyos. Tanda lang yun na isang rejection. Hindi niya ginusto yung gusto ni Jesus na ministeryo. Diba? Ayaw niya gagawin yung pinagagawa ni Jesus. Ayaw niya na maramdaman ng iba yung nararamdaman niya. Kasi sakit, kasi siya ay greedy, kasi mahal niya ang salapi. Ayaw niya na mabahagian yung iba kung ano yung kanyang nararanasan. Ganon ang yaman na ito. Ang lalaki ito. Gusto niya siya lang. Kasi gusto niya na siya ay tingalain ng mga nakakapi. Tama po? Ang Panginoon, sasabihin ko sa inyo, ang Diyos ay bata sa lahat. Kung may mga tao man na hindi na nararanas na panahon mo na dapat maranasan nila. Ang dami mga napapanood dyan sa social media, sa puso. Di ba? Hindi yun mawawala. Mayroon talagang mayroon. Pero ilan lang yun na mga tao na ganyan. Ako sa buhay ko, mas gusto ko din naranasan ng ibang tao kung ano yung naranasan natin. Di ba? Okay, panghuli mga kapatid, the danger and the rich money to the rich is bribery. Alam niyo ba yung pera? Kung ano yung impluensya? Sabihin ko sa inyo yung subo. Pakainin ka lang, tatahimik ka na. Pakainin, o bigyan ka ng pera o regalo, wala na. Di ba? Hindi mo nasasabihin kung ano yung nararamdaman sa pera. Kain ka na eh. Binigyan ko pa ng regalo. Binigyan ko pa ng pera. Binigyan ko pa ng kaimanan. Alam niyo mga kapatid, noon at ngayon, yung corruption, baging sa panahon at ngayon, napakarami. Bribery. Hindi mo alam, minsan kasama mo, kaibigan mo, hindi mo alam, binabribery ka niya. Kaya tayo ngayon mga kapatid, maging maingat tayo sa bawat. So maraming uri po yan eh. O, diba? Maraming uri po yan. Kaya maging maingat tayo. Maging sa panahon ng eleksyon, suhulan para sa iyo, iboto, tatahimik ka lang. Ano yung dalawang bagay mga kapatid? Sabi dyan, bribery blinds people. Binubulag ka ng suhol. Pangalawa, bribery breaks the heart. Di ba? Yung decision mo, ano nangyayari? Nasisira siya. Sumisira po ng puso ang suhol. Bumubulag ang suhol. Di ba? Kaya sabi natin, itong pinag-aralan po natin Panginoon, alalahanin natin ang Panginoon. Ha? Ang pagsusuhol mga kapatid ay binubulag ang tao. Magiging bulag ka dahil ikaw ay napasuhol. Pag napasuhol ka, hawa ka ng isang tao. Di ba? O ba't mo ginawa yan? O, parang hawa ka niya eh. O di ba? Ganun po ang nangyayari. Ang Panginoon hindi niya gusto yung suhol. Tama po? Okay, sabi dito sa aklat ng Exodus 23 verse 8. Exodus 23 verse 8, ito ang kanyang sinabi. 23 verse 8. Sabi niya, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao o kinaapi naman ng mga walang sala. O diba? Tatahimik ka na lang. O sino ngayon dinaya mo? Di ba yung sarili mo rin? Dahil nasa luhol, di ba konsensya mo ba? Magsalita kayo, di ba? Huwag kayong pabubulag kahit sino po yung nagbigay. Di ba? Kahit sa akin po yan. Kahit may nagbibigay sa akin, hindi naman ako pwedeng pigilan nila para magsalita ng Diyos dahil sa akin binigyan. Hindi
Hindi yung suhol ang tingin ko. Ang binigay nila sa akin is love gift. Tama po? Binigay nila ako dahil sila ay pinagpala ng Panginoon. Hindi suhol. Kaya pag ako ay binibigyan, praise God. Pero hindi ko tinatanggap yun ng isang soul para ako ay ilis ko yung aking sasalita. Hindi ho. Kung ano yung pinasabi na bigay, sasabihin ko. Kung ano yung binigay sa aking blessing, pagpalain kayo ng Panginoon. Tama po? Pero hindi yung suhol. At hindi ako pasusuhol sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang simbahan tatayo ang simbahan. Walang maganap na sulat. Tama po? Hindi ako lumaki sa pagiging pastor na inaabutan ng ganito para ilihis ang salita na hindi ko ganun ako Tama po? Hindi ko ganun. And then sabi dito mga kapatid sa Proverbs 15:27, ito ang kanyang sinabi. Sa Proverbs 15:27, ito ang kanyang ulit. Sinabasa natin ito kanina, but later din tayo. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Ito naman yung kagandahan. Pag ikaw ay tumanggi sa suhol, aayos yung buhay mo, magiging payapa. At tingnan yung bawat suhol, kasi labag sa puso niya yan, sinisira niya yung puso niya. Na dapat yung nasunod, pero nasunod dahil sa suhol. Hindi ang buhay mo, magkasakit ka sa puso. Diba? Anong sinabi po dito? Bribery breaks the heart. Ecclesiastes chapter 7. Ito. Hanggang dito lang tayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Ang matalinong mandaraya ay para na rin bangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Kaya ay para na rin bangmang. Kaya huwag kayong mandadaya. Akala mo ang talino mo, bangmang ka pala. Diba? At ang sabi dyan, mga kapatid, ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Wala ka ng espiritu sa sarili mo. Di ba? Wala ka ng dangal pag ikaw ay napasuhol. Okay? So, iwasan natin yun. So, ito yung message ng ating Panginoon. Bakit natin ito pinag-aralan? Upang tayo ay maging aware sa mga darating na blessing sa ating ng blessing na nagaling sa Panginoon. So, maging aware tayo dito sapagkat ito ay babalang sa atin ng Diyos. Okay, kung mayroon ng mga biyaya tayo, ang pinakamaganda, gamitin nyo lang lagi sa tama. Huwag natin sabihin, kasi bakit po ito Hindi po talaga nakabubuti, hindi nakakatulong sa iyo para ikaw ay lumago bilang isang Kristiyano. Sa tingin mo, matalino ka, pero sa harapan ng Diyos, mamangka. Okay? Sabi dito sa ating pagtatapos, mga kapatid, because of the pursuit of wealth, many have lost of faith and also because of the love of money. What we should wish, Lord, love is God, not money or wealth. Dapat, ang minamahal natin, ang Diyos hindi yung pera. Okay? Finances does not something different in human life. It can change our life and attitude. Tingnan nyo, ibinanggit ko sa inyo kanina. Makikita nyo sa totoo lang yung pagbabago ng lahat ng buhay ng isang tao. Nagkakabaroon ka ng magandang mga sasakyan, bahay, kayamanan. Pero, isa din ito na para baguhin ang attitude mo. Tama po? Dahil ang kayamanan o pera, pinakikita dito kung sino ka ang pagkatao mo. Okay? And then sabi dito mga kapatid, but it is still cannot be denied that in the end, it also loses its effectiveness when the person is faced with death. Pag tayo ay umarap na sa kamatayan, kung tayo ay nagkaroon ng karamdaman, yung bisa o kapangyarihan ng pira at kayamanan ay nawawala ito. Yan yung totoo. Bakit si Marcos Sabihin natin mayaman po si Marcos, yung tatay po ng ating presidente. Tanong, nasaan ang kanyang kayamanan? Dala niya papunta sa langit? Ano man yung kinain ko at kinain nila, pagdating ng araw, pari-parehas lang lahat. Okay? And then sabi nito mga kapatid, the only thing that man will mention from his mouth is Jesus. Ito yun, di ba? Sadly, ito yung nakakalungkot
Nagpaniwas ka, pag kinagawa ng buhay mo, Jesus, tulungan mo ako. Kasi hindi na umuwi ka rin talaga sa ating Panginoon. Yun na yung mag-mission mo. Wala na yung billions, wala na yung millions, wala na yung thousand. Ang iyong pinabangit, Jesus. Siya naman talaga ang makapangyarihan. Kaya sabi dito, mga kapatid, in fact, the name of Jesus is actually more powerful than wealth. Ang wealth, yung pera, dito lang yan napakaraming bisa. Pero sa panahon na ikaw ay humarap sa iyong sakit, karamdaman at kamatayan, walang iba kung i-mention sa iyong bibig, kundi si Jesus. In fact, siya talaga ang pinamakapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi po siya kaya unahan ng pera o yaman sa mundong bago na ito. Siya libre. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa iyong paalala sa amin. Salamat, Panginoon, kung ano man ang mayroon kami ngayong mga tinatamasa sa maliit o sa malaki o sa katamtaman o sobraman. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapabuti yung paghawak namin, maging tama yung aming paghawak nito. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa saring-saring mga aral, saring-saring parang napapakinggan. Ituwin niyo, Panginoon God, na kung saan tatama, didiretso doon sa kalooban ninyo, Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo ang aming pag-aaral na ito, Panginoon. Sa pagkatotoo, lahat kami ay naghahangad ng pira, ng kayamanan, masiglang pamumuhay. Subalit, Panginoon, ay mayroon dapat kaming iwasan. May mga panganib ang aming hinihingi. Tulungan niyo kami, huwag kaming matukso, Panginoon, na ang aming puso ay mapamahal sa kayamanan at sa sarupin, at ang aming pag-asa ay napunta na doon. Tiyak na kami ay mapapahama. Kung kaya, alam namin, Lord, still, Panginoon God, na kayo ay powerful and wealth and dominic, Panginoon. Thank you, Panginoon, pagpalain ang bawat isa. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsabi na, Amen. Amen. God bless sa ating lahat. Bago po tayo tumungo sa special number, magpapasa po muna tayo sa ating Bible reading sa Awit 50, 10 and 23. Awit 50, verse 10 and 23. 10, sapagkat ang bawat hayop sa kagubatan ay akin, at ang mga baka ay sa 1,000 kurol. 23, ang mga naghahandog ng mga handog ng pasasalamat ay nagpaparangal sa akin, at sa walang kapintasan, papakita ko ang aking kaligtasan. Maraming salamat po. Mag-special number po tayo, ang Team Marcos at Team Matthew. Palakpakan po natin sila.
Satu naman nila yan eh. Walang ganun na kapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat po Panginoon sa imanan ni Lord. Maraming salamat po Diyos sa mga salita mo o Diyos na aming napag-aralan po Lord. O Diyos, ito Panginoon ay maisa po buhay ng bawat isa sa amin Lord. Sa oras na ito Diyos, itinataas namin sa iyo Diyos ang aming mga kaloob na ito Panginoon. Basta mo po ito Diyos, ito'y magamit Panginoon sa mga pangangailangan ng aming iglesia at sa pagpapalaganap pa ng mga salita Lord God. Pagpalain mo po Diyos ang mga kapatid
Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe ninyo na mahal niyo kami kung bakit niyo kami pinaalalahanan sa lahat na ginagawa namin dito sa lupa. Panginoon, salamat sapagkat pinakikita ninyo na huwag kami mapalayo, huwag kami matugso, Panginoon, sa anumang mga bagay. Salamat sapagkat kayo ay mapagmahal na Diyos, na patuloy niya kami, O Diyos, na ilalayo sa piling namin ikapapahamak, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Lord, dalangin po, Panginoon, yung mga kapatid po namin, lalo na sa panahon ito, Panginoon, yung lahat ng nakirito, ang kondisyon ng bawat katawan namin, ipagkalong niyo na, O Diyos, sa amin yung magandang pangangatawan, yung bawat trabaho ng bawat isa, lagi niyo po silang ihatid na ligtas sa kanilang trabaho, at sila yung magpalaging, Panginoon, lahat ng mga estudyante sa pag-aaral, sa lahat ng mayroong exam, ay mapagpala niyo po, Panginoon, at bigyan ng karunungan kaalaman. Ingatan niyo din po sila sa kanilang pagtungo ng school, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, sa oras na ito, maging si Brother Ian, naway ingatan niyo siya sa kanilang laro, Panginoon. Naway iligtas niyo sa anumang kahinugan na kapakamakan, Panginoon. Silang dalawa, O Diyos, ingatan niyo sila, Panginoon. Lord, dalangin ko din, O Diyos, sa oras na ito yung mga kapatid namin na lumaranas ng pag-usik. Naway ang iyong biyaya, proteksyon sa mga kapatid po namin na kung saan ay sila ay pinagmamalakan ng hindi magandang Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na huwag niyo pong pababayaan ang mga kapatid namin ito, na ingatan niyo po sila maging sa mga oras na ito, Panginoon. Sa bawat mga pagbabanda, Panginoon, huwag niyo po silang pababayaan, Diyos. Dalangin ko yung mga kapatid namin na nasa pagbansa, si Grace, si Lenny, si Alicia, si Brother Joseph, Sister Alangre, si Aquilo, Sister Annabel, Sister Joanne, Eileen, John B, at mga relatives ng aming mga kapatid na naroon, maging sa mga kapatid ni Sister Rita, and also Sister Clay, na nanay ni Sister Gay. Dalangin ko pa ito ba na huwag niyo silang pababayaan. Salamat, O Diyos, sa dumarami namin pinapanalan ng mga kapatid namin na ito, na naway dalangin namin na maging bahagi po sila ng gawain po namin dito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na upang may panalangin namin sila sa inyo. Malayo man sila sa kanilang mga mahal sa buhay, huwag niyo silang pababayaan, Panginoon. Dalangin din namin yung mga sumusubaybay sa aming social media. Ingatan niyo din po sila at lalo na mami sa pagsasaliksik ng iyong mga salita. Ang aming bansa, patuloy din namin pinadalangin, ang aming Pangulo, lahat ng nangunguna sa bawat usapin, bawat kalagayan o sitwasyon ngayon, Panginoon, ng aming gobyerno, huwag niyo pong pababayaan. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito at harinaway manaig sa mundong ibabaw na ito ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangalan, Panginoong Yesus. Lord God, dalangin ko ang pasamantala namin pag-iwalay, nagabayan niyo kami at samahan ang proteksyon namin. Salamat din sa mga bata na nagsinalo. Pagpalain niyo sila, Panginoon, na bata pa lang, lumaki sila na mayroong takot sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat. At buksan po natin yung ating isipan, ang ating mga puso para sa ating Panginoon. Harinaway sumatin lahat ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos, at sa pagiging pag-isa ng Banal Espiritu Santo, ay sumatin lahat ngayon at pagpakailaman. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Hi, guys.
Dumako na po tayo sa announcement. Meron po tayong birthday celebrant, si Sister Kitsi Leon sa July 15. At meron din po tayong newcomer, si Sister Sabrina, Brother Sabrina, at si Sister Contessa. Kantahan po natin sila. As we grow in love and we will always do what God loves. Oh, I need always to be strong and doing all. Learn to love each other. Lord, and live in words of the Spirit of the heart teach us how to pray that we might be to family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your happiness as we grow in love, and may we always do what God would have us do. About it always to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Senyum kaanawan, pinaramihan natin sa amin na ito. Ating naman ating kalapatikan, buhay na walang hanggan. Sa'yo'y ginawa, hindi malilimutan, nakasulat sa kanyang balat ang iyong pangalan. Happy birthday to iyong kaarawan, binabati ka namin sa amin na ito. Ating kakapangitan, buhay na walang hanggan. Sa'yo'y ginawa, hindi malilimutan, nakasulat sa kanyang balat ang iyong pangalan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Tawagin po natin yung ating mga bisita. Si Sister, ang pangalan po niya? Charlie Abo, Sister Lina Bravo, Condesa Aquino, si Brin, Girinea, Sabrina Girinea. Welcome, andin yung ating may arawan, Sister Enriquita. Punta po kayo dito sa... Huwag po kayong mahiya. Tara, welcome po. Welcome. Happy birthday. Daranay. Sige tayo manalangin. Sige na. Sige tayo po'y manalangin. O Diyos, laging dinadalangin sa inyo si Sabrina, si Bren, Condesa, Sarita, Lina, or Angelina. O Lord, I pray, Panginoon God, sa mga kapatid namin na narito sa unahan. Lord God, na kasihan yung nawa ng iyong banal Espiritu ang bawat isa. Panginoon, alam ko, Ikaw, Diyos, ay may kapangyarihan para pangunahan sila. Dalangin ko po na huwag niyo po silang pababayaan. Ano man yung sitwasyon, panahon, o kalagayan nila ngayon, huwag niyo silang pababayaan. Amang Banal, salamat sa mga salita na iyong ibinigay sa bawat isa, na ito, Diyos, ay maging aral sa amin lahat. Pagpalain niyo, Panginoon God, ang mga kapatid po namin, mga bago namin kasama dito sa simbahan. Maraming pong salamat. Sa pag-aaral man, o trabaho man, at maging Diyos sa nanay na Johnny, I pray na yung kanyang kalusugan. Lord, salamat sapagkat ikaw ay nagmamahal sa kanya. At ano man siya ngayon, darating din kami sa ganitong sitwasyon. Kaya isang mapagpala po na napapaalalahanan niyo kami ng iyong mga salita. Salamat at I pray sa amin may kaarawan, sa nakikita o Diyos. Salamat sa buhay na kanyang binibigay sa inyo. Salamat po Panginoon sa taon na nagdaan at ito panibagong taon na binigay sa kanya. Salamat o Diyos sa kanyang pagtatrabaho, lagi niyo siyang iingatan at sa pag-aasikaso ng kanyang mga mahal sa buhay na kahit malayo Panginoon at kanya pa rin nabibigyan ng pansin o Diyos. Salamat at pagpalain niyo sa Enriquita, yung magandang pangangatawan, maging ang kanyang paglilingkod dito sa simbahan. Maraming pong salamat sapagkat akay na akay niya ang kanyang pamilya upang dito o Diyos ay maglingkod sa inyo. Pagpalain niyo ang kanyang buhay spiritually, naway pagpalain niyo siya, Panginoon. Muli lahat na naririto sa unahan, alam namin na hindi ito nilid sa inyo, Panginoon. Nakikita ninyo, nalalaman ninyo kung ano yung kanilang pangangailangan. At alam namin na hindi kayo bulag at hindi kayo bigay, Panginoon. Pagpalain niyo ang lahat ng naririto sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po. So, maraming salamat. Next time na lang po natin siguro pag-usapan yung iba pang dapat pag-usapan. So, doon muna lang tayo dadako sa ating announcement. God bless natin na. Para po sa next week schedule, sa general service po, presider, Sister Julie, floor manager, Sister Sarita, prayer for worship, Sister Josie, prayer for time, Sister Madeline. Sa music team naman po, song leader, Sister Noemi, backup, Sister Julie, Sister Josie, Sister Shaira. Sa drums po, si Brother Matt. Sa guitar, Sister Ella, Sister Lisa, Sister Jamaica. Keyboard, Sister Maxine. Net operator, Sister Dadine. Technical operator, Brother Alan and Brother Gian. Para
Para po sa feeding ng Piano Family. Special number po, Team Luke, Bible Study, and Sister